Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. So, gawin ng Panginoon. So, after tayong binigyan ng Lord ng refreshing anniversary last Sunday po, halos natuloy yung ating church last Sunday. Okay, so kakaunti po tayo ngayon. Medyo nakakatakot naman dahil after the Lord gave us that rest, family day, refreshing Sunday, parang nagkaroon tayo ng break, dapat na-refresh tayo. At nagdulot yun ng panibagong bigo sa atin, kalakasan, bagong tawag dito, magandang panimulang muli. Ha? Kasiglahan, yun, kasiglahan, kasiyahan, para tayo'y magpatuloy sa Panginoon. Mapalad ang mga taong hindi pinipilit pumunta o umaten sa tiging ng Panginoon. Mapalad sila sapagkat tinutulak sila ng kanilang desire, ng kanilang pagnanasa, na talagang makipagdiin o makisalo doon po sa inihandang tiging ng Panginoon. Ang mga pagtitipon po natin, mga kapatid, ay tiging. Okay? Kumakain po tayo ngayon. Kumakain po tayo every time na nagsasama-sama tayo sa Panginoon. Hindi nga lang physical ang pagkain natin. Di ba? Spiritual, masarap pang handaan. Pagka yung panahon na tayo ay, kaya sabi ng Panginoon, huwag yung kakaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Yes, meron tayong mga sariling, mga individual na pag-aaral, individual na meditation, devotion. At totoo meron tayo niyan. Pero isa sa malaking dahilan kung paano tayo pinapalakas ng Panginoon ay tuwing magkikita-kita tayo. Dahil naghahandog ang Panginoon ng mensahe corporately, hindi lang sa isang individual, kundi sa kabuuan ng kanyang church. Kasi meron siyang pinupumpiryan. At mahihit lang natin ang mark ng pinupumpiryan ng Lord kung pare-pareho tayong natututo sa iisang mensaheng binibigay ng Panginoon. Pag sinasabi ng Lord na pupunta tayong norte, sinasabi niya yun kapag meron tayong mga pagtitipon. Hindi niya yun binubulong isa-isa, hindi sa mga pagtitipon. Okay, so panalangin natin ang ating prayer meeting ay hindi baliwalain o hindi maging parang sekundarya lamang sa ibang mga pagtitipon natin. Hindi po. Pare-pareho po yan kasi the same Lord, the same God ang kakaharapin natin. Hindi po lesser Jesus Christ ang aabutan natin kapag prayer meeting. Si Jesus Christ pa rin yun. Yung pinupuntahan natin every Sunday worship, siya rin ang pinupuntahan natin every Thursday prayer meeting. Mas intimate nga yung prayer meeting sapagkat nagkakaroon tayo ng mga groupings. Okay, kaya mas intimate siya. Intimate sa Tagalog, mas parang relational siya. Yung nakakapagsalita ka kasi sa tuwing Sunday kasi hindi naman nakakapagsalita ang mga miyembro. Every prayer meeting nakakapagsalita po. So, mas magandang interaction. Anyway, papuri sa Panginoon sapagkat tayo po ay dinala niya, inihatid niya sa tiging kung saan may enjoy po natin muli ang inihanda niyang pagkain spiritual sa atin. Okay, so nagpapatuloy po tayo sa mensaheng pinagkaloob sa atin ng Panginoon, every prayer meeting, the Holy Spirit, the elect, and the spiritual giftings. At nakafocus tayo dun sa identity of the elect, the identity of the elect, ang pagkakakilanlan ng mga taong hinirang ng Diyos
Okay, inawit natin kanina yung isang awitin na ang pamagat nun is unmerited favor ba yan? Tama ba? Unmerited favor. Ang pamagat ng inawit natin kanina is unmerited favor. Sa Tagalog po, ang ibig po sabihin ng unmerited favor ay isang kagandahang loob na tinanggap mo na hindi ka naman karapat-dapat. Yan po ang ibig sabihin ng unmerited. Hindi mo pinagtrabahuan, you are so unworthy of that favor, hindi ka karapat-dapat, but God gave it to you anyway. Binigay niya pa rin sa iyo yun. Kahit na hindi mo naman pinagtrabahuan, hindi ka naman karapat-dapat, binigay pa rin niya. Yan po yung unmerited favor. At sinabi sa awit kanina mga kapatid, because of that unmerited favor, dahil naunawaan natin ito, dahil pinaunawa sa atin ng Panginoon yung kahulugan ng unmerited favor na nasa atin na, nasa inyo na yan kapatid. Kailangan maliwanag sa atin na yung unmerited favor ay nasa atin na, nasa inyo yan. At dahil nauunawaan natin ang katotohanan na nasa atin na yung unmerited favor, sabi dun sa awitin kanina, no more striving. Okay? Ano ibig sabihin ng no more striving? Dahil maliwanag sa'yo, lagyan natin ng parang illustration. Sino yung nakaranas na nagkautang? Huwag tayong mahiya. Ako si Pastor, maraming utang si Pastor. Sino na yung nakaranas na magkautang? Yan. Pag meron kang utang at dumarating yung panahon ng pagbabayad at kahit na kuryente lang, yung bill natin sa kuryente. Pag dumarating na yung panahon ng pagbabayad at alam mo na wala kang pambayad, ano pa ba? Yung mapayapa ba isip mo? Okay, hindi parang hindi ka makatulog, balisa ka, parang kang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Yun ang merong, alam niya na meron siya utang na hindi niya pa kayang bayaran. Darating na si maniningil, darating na si kuryente, puputulan na, pero mo, wala ka pa. Ang pakiramdam mo ay masyado kang balisa. Yun yung sinasabing, you are striving. Ang dami mong iniisip, ang dami mong gustong gawin, pero wala kang magawa. Alam mo na darating na yung maniningil mo at puputulan ka ng kuryente. You are striving. Okay? Alam natin pare-pareho yung pakiramdam ng striving. Pero pag nakabayad ka sa utang na yun, dumating yung solusyon na parang pabayad ka sa pagkakautang na yun, nararamdaman mo pa ba yung striving na yun? Alam pa natin pare-pareho yun, yung pagka nakabayad ka na, makakatulog ka na ng mahimbing, ay salamat. Panatag ng kalooban ko, makakatulog na ako ng mahimbing, sapagkat bayad na ang utang mo. So alam natin ang experience na may utang at hindi makabayad, pero alam din natin yung experience na nakabayad na tayo ng utang. Yun yung sinasabing, yung nakabayad ka ng utang, yun yung sinasabing, no more striving. Okay? Wala nang striving. Ano sa Tagalog yung striving? Ha? Yung parang, alam niya na yun. Yung gusto mong makaraos, nagpapagal ka, gusto mong makaraos, nag-i-strive ka. Okay? Yan, yung no more striving, sa kaluluwa natin yung pinag-uusapan doon. Maraming tao mga kapatid, dahil hindi nila naunawaan ang grasya ng Diyos, dahil para sa kanila, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtatrabaho nila, mga kapatid, namumuhay ang maraming tao, kahit hindi man nila ipakita to sa kanilang tibok, pero namumuhay ang maraming tao na hindi nakakaunawa ng katotohanan na merong inner striving. Okay? May pagpapagal sa kanilang kalooban, sa kanilang isipan. Kasi ang akala nila is
Mga kapatid, ang akala nila is sa pamamagitan ng gagawin nila ang kaligtasan. Kaya hindi matatapos ang striving. Nagpapagal ka. Sapagkat ang naiintindihan mo is sa pamamagitan ng pagpapagal mo, kaya ka ililigtas ng Panginoon. Our salvation is unmerited favor. Ibinigay sa iyo ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat. Ngunit kahit naririnig mo yan, kapatid, ang mga taong nakakaunawa na wala ng inner striving o wala ng pagpapagal ng kalooban, ay yun lamang mga hinirang o elect ng Diyos. Okay? Wala nang pagpapagal ng kaluluwa mo. Naiintindihan mo yung sinasabi ng Biblia na malaya ka na, you have been set free. Wala ka ng utang. At hindi ka na magkakaroon ng utang kailan pa man. Ang meron ng ganong assurance, security, ang meron ng ganong pananaw, ang mga taong hinirang ng Diyos. Nasa rest, pakinggan mabuti, nasa rest or kapahingahan na ang kanilang kaluluwa. Sapagkat malinaw sa kanila na pinagpahinganan sila ng Diyos, binayaran na niya ang kanilang kasalanan. At sila'y niligtas na sa nakaambang kapahamakan. Meron ba tayo nun? Yan, kaya inaaral natin ang identity ng elect. Hindi lahat ng tao ay merong assurance. Hindi lahat ng tao ay may kasiguruhan. Hindi lahat ng tao ay may pag-asa. Ang meron lang nito mga kapatid ay ang mga hinirang ng Diyos. Okay? Unmerited favor. Eh, pastor, unmerited favor pala. Hindi pala sa ginagawa natin. Therefore, pastor, ibig palang sabihin, dahil ito'y kagandahang loob ng Diyos, lahat pala, ligtas na. Kasi hindi sa pamamagitan ng gawa nila. Lahat pala, ligtas na. Hindi po, mga kapatid. Sinasabi ng salita ng Diyos na ang kaligtasan ay para saan lang? Para kanino? Sa kanyang mga hinirang, sa mga elect, sa mga highly favored by God. At ang sinyalis nito mga kapatid, ng mga elect na ito, mga kapatid, ay meron na silang kapayapaan, kasiguruhan, kapanatagan na hindi kayang malirik ng pag-unawa ng puso't isipan. Basta meron sila no. Okay? No more inner striving. Wala nang pagpapagal. Okay, ang pinag-aaralan natin ngayon mga kapatid, bagamat wala nang pagpapagal ang mga hinirang ng Diyos, wala na silang inner striving, meron silang kumpiyansa, meron na silang assurance, meron silang kapayapaan. Bagamat meron sila noon, mga kapatid, malinaw din sa kanila na kaya sila hinirang ng Diyos, kaya sila pinili ng Diyos, ay dahil gagamitin sila, pinag-aralan natin ng Sunday, bilang object lesson. You will be separated sa karamihan. You will be consecrated, separated, set aside sa sanlibutan. Kapag hinirang ka kapatid ng Diyos, hindi ka pwedeng makita na kamukha ng karamihan, ng sanlibutan. Hinirang ka ng Diyos sa isang purpose. Ano yung purpose na yon?
para makilala siya at para tumingkad ang kanyang kapurihan at kaluwalhatian sa pamamagitan ng buhay mo. Kaya kung tayo ay nagiging kamukha lang rin ng sanlibutan, iisa ng galaw, iisa mag-isip, iisa magsalita, iisa gumawa, kagaya ng sanlibutan, malaking question mark ang profession natin na tayo ay mananampalataya o anak ng Diyos. You are elected by God for His glory. At hindi lang kapayapaan ang meron ka, alam mo rin na meron kang obligation. Meron kang responsibility. Okay? At tinalakay natin, ang bagamat di na natin babasahin ulit, yung tinalakay natin sa Colossians chapter 3, verses 1 to 16, bagamat di na natin uuliting basahin ng mga kapatid, doon sa Colossians chapter 3, verses 1 to 17, may nakapaloob doon mga kapatid ng mga responsibilities of an elect. Okay? Paki-ready ni Del. Responsibilities of an elect. At sa 16 na bersikulo na binasa natin last Thursday, nakakuha din tayo doon mga kapatid ng 16 na responsibilities. Ayan na. Kapag ang isip natin at ang puso natin ay nakatingin lang doon sa pakinabang na nakukuha natin sa Diyos, sa ating Panginoon, at hindi natin pinapansin o ini-ignore natin ang ating obligasyon o ating responsibility, malabo, listen very carefully, malabo na nag-work sa iyo ang banal na Espiritu. Kung ang gusto mo lang sa Panginoon ay hayahay, masarap na buhay, kasiyahan, kasaganaan, kalusugan, karamihan ng finances o ng pera, kung yun lang ang gusto mo sa Lord, at tinatalikuran mo ang malinaw na sinasabi ng kasulatan na obligasyon natin at responsibility natin, malaking question mark ang ating profession na tayo ay anak ng Diyos at Kanyang hinirang. Dahil malinaw mga kapatid, malinaw sa kasulatan, sa banal na kasulatan, na ang Diyos ay talagang humirang, talagang namili, pero ang Kanyang pinili at hinirang ay gagawin niya kaiba sa sanlibutan. He will make a distinction between His people and the people of the world. Kaya hindi tayo nakikiusok. Okay? Kaya ang mga kababaihan natin, ang mga young people natin, ay hindi natin tinuturuan na gumaya sa mga uso na ngayon sa lansangan na pag naglakad ang mga young people na babae ay kitang-kita ang mga skin. Okay? Yung hanggang dito, hindi natin sila tinuturuan. Hindi tayo gumagaya. Dahil hindi tayo hinirang ng Diyos para pumaris lang sa mga mapapahamak na sanlibutan. Pakinggan natin mabuti mga kapatid. Hindi tayo hinirang ng Diyos para pamarisan lang natin ang mga taong isang araw ay mapapahamak lang sa apoy ng impyerno. No, kaiba tayo. God made a distinction between His people and the people or the rest of the world. At sinabi niya ang mga responsibility natin. Okay? Meron tayong 16 na responsibility na nasulat
sa Colossians chapter 3, verse 1 to 16. 16 na responsibility. Ang unang 6 na responsibility, mga kapatid, ay ang pag-iwas natin sa mga negatives. Okay? Ang susunod na 10 responsibilities ay ang paggawa natin ng mga positive. Okay? Kaya yung una nating pag-aaralan ngayon ay mga pag-iwas sa mga negative. Okay? Hindi na natin ulit babasahin yung Colossians chapter 3, verse 1 to 16. Iisa-isahin natin. What are the responsibilities of an elect? Number 1. Okay. Number 1 responsibility. Set your hearts on things above. Kapatid, hindi ka lang binigyan ng kaligtasan ng Lord para makihayahay ka sa sanlibutan. Hindi. Inuutosan tayo ng Diyos sa verse 1 ng binasa natin to set our heart on the things above. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Ibig sabihin, hindi tayo nakikigaya sa sanlibutan na ang puntirya ng buhay ng mga taga-sanlibutan ay mga bagay sa sanlibutan ito. Inuutosan tayo ng Diyos bilang kanyang mga hinirang na idako natin ang buo nating puso. We must desire or we must love spiritual things more than the physical things. Mga kapatid, hindi ka naman inuutosan ng Lord na huwag mong pansinin yung physical na pangangailangan natin. Hindi naman ganoon. Ang sinasabi sa atin bilang responsibility natin is, bilang isang hinirang, dapat nakikita sa atin ng Diyos at nababanag sa atin ng madlang people na ang buhay natin ay nagdi-desire o pumupuntirya sa mga bagay na espiritual higit sa mga bagay na physical. Kung gagamitin mo lang ang kakarampot na panahon mo dito sa lupa, ilan lang sa mga lalaki? Statistics? 60. Kasi 70. Tumawad na tayo ng 10 taon, 70 sa mga lalaki. Sa mga babae, 80. Sabihin na natin 80. Kung gagamitin mo lang, uubusin ang lahat ng effort mo. Listen very carefully. Kung uubusin mo lang ang lahat ng effort mo, ang lakas mo, ang talino mo, ang puso mo, ang desire mo sa pagpunteriya ng mga bagay sa sanlibutan na ito, kapatid, kakaunti ang panahon mo. At pag inubos mo ang panahon mo doon lamang, hindi ka nakatingin sa mga bagay na makalangit, kapatid, hindi mo na mamalayan. Parang kami ni Pastor Boyet. Ilang taon ka na, bro? 53. Si Pastor 50. Si Pastor Sani 48, di ba? 48. Pinakabata sa amin si Pastor Jonathan. 30 plus pa lang yata si Pastor 30 plus pa lang si Pastor Jonathan. Imagine mo, konti na lang sa amin kung ang buhay namin ni Pastor Goyet ay hanggang medyo lakihan natin, bro, no? 70. Kung ang buhay namin ay 70, meron na lang siyang 17 years ka na lang, bro. Diba? Ako, 20 years pa, kung sa 70 kami. Kung magmamana naman si Pastor Boyet kay Kuya Henaro na makisig pa, ilang taon ka na, Kuya Henaro, marami pa siyang panahon. Pero kung mapupunta kami doon sa statistics, mga kapatid, kakunti lang ang panahon na lang namin. Imagine natin, kung ang puso namin ni Pastor Boyet ay titingin pa sa kung paano kami magpapayaman, magpaparami ng
Kung doon kami pupuntirya at hindi sa mga bagay na makalangit, kakaunti na lang ang panahon namin para isang araw magbagong isipan. Wala pa lang nangyari. Kailangan sa Panginoon na tayo. Ala na, huli na. Tapos na ang binigay ng panahon ng Panginoon. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga kapatid, inuutusan ka. Okay? May responsibilidad ka na ang puso mo ay mag-desire, umibig sa mga bagay na makalangit at hindi makasanlibutan. Lalo na sa ating mga young people. You will regret all the efforts, all the time that you used solely for physical things, material things. You will regret that. Baka akala mo, yun ang kaligayahan mo na makamtan mo yung mga bagay sa sanlibutan ito. No? Kami medyo matatanda na, medyo naiintindihan na namin yan. Although hindi pa namin naiintindihan ng buong buo, pero medyo naiintindihan na namin na ang kaligayahan ay hindi sa sanlibutan ito. Ang kaligayahan ay sa mga bagay na makalangit. Okay? So, mga hinirang ng Diyos, binibigyan tayo ng responsibility ng Diyos, ng obligasyon. Ang sinasabi niya, mga anak ko, kailangan ng puso nyo ay tumingin, iset sa mga bagay na makalangit at hindi sa mga bagay na makasanlibutan. Okay, next is the same as the first one. Yan. Kaya lang pinaghiwalay ni Apostol Pablo. Okay? Pinaghiwalay niya. Kanina kasi, set your heart. Ngayon, set your mind. Okay? Set your heart. Ngayon, set your mind. Ano ibig sabihin? Set your mind. Intentionally focusing your mind towards eternal more than the temporal. Okay? Yun ang requirement ng Panginoon, yun ang obligasyon, yun ang responsibility na binibigay niya sa atin bilang mga mananampalataya niya, bilang mga tagasunod niya. Sabi niya, intentionally focus your mind. Pag sinabing intentionally, mga kapatid, mag-e-effort ka dito. I-intentionin mo o pipilitin mo ang sarili mo na i-focus mo ang iyong isip sa mga bagay na makasanlibutan. Because there is a very great war that is happening in your life, spiritually. Merong gera na nangyayari sa atin, mga kapatid. At yan ang sinasabi sa responsibility number 3. Ano yung responsibility number 3? Sabi diyan, put to death your earthly nature. Yan ang gera. At walang magaling dyan. Kapag hindi mo ini-intensyon, you are not intentionally focus your mind and sending your hearts to the things above, to the eternal things, kung hindi mo ini-intensyon, kung hindi ka nag-e-effort na dalhin doon ang iyong puso at isipan, talo ka sa gera. Okay? Talo ka sa gera. Sigurado yun. Kaya inuutusan tayo, sabi ni Apostol Pablo, put to death your earthly nature. Ano-ano yung mga earthly nature na pinag-uusapan dyan? Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, greed. Okay? Ano ibig sabihin ng pastor? Make war. Ano ibig sabihin ng make war? Talagang intentionin mong labanan mo.
Makipagpatayan ka. Yun ang ibig sabihin ng put to death. Meron kang papatayin sabi diyan Ano yung papatayin mo? Sabi diyan, makipaggera ka, makipaglaban ka, patayin mo. Make war. And if you are making war, pagka pinapatay mo ang kalaban mo, anong nararamdaman mo sa kanya? You hate your enemy. Okay? Ano yung hate sa Tagalog? Nasusok lang pa sa kanya, papatayin mo siya. Dapat ganun ang nakikita ng Lord sa atin, mga kapatid. Sa ating earthly nature, nakikipagpatayan tayo sa ating earthly nature, nakikipaglaban tayo. We hate our own self. Kinakasok naman natin yung dati nating pagkatao. Nakikita mo ba yun? Nasusuklang ko sa dati mong pagkatao. Or, tuwang-tuwa kang kasama yung dati mong pagkatao, nakikipanood ka ng gold sa dati mong pagkatao, tuwang-tuwa ka. Ayun sexual immorality, impurity, make war, hate, and kill your sinful nature. Walang biruan dito, mga kapatid. Hindi tayo naglulukuhan. Yun ang nire-require sa atin. Yun ang responsibility natin. Pag malaya tayong sinasabi, anak ako ng Diyos. Hiniran ako, taga-Truth and Life Christian Church ako, born again kami. Pag sinasabi mo yon, kapatid, may responsibility ka. Anong responsibility mo? Makikipaggera ka sa dati mong pagkatao. At papatayin mo, sabi dyan, put to death your earthly nature. Kailangan marinig niyo to, young people. Baka hayahay tayo. Baka ang gusto lang natin sa Panginoon ay salvation. Ligtas naman ako Anyway, kahit anong gawin ko Sabi ni Pastor, kasalanan noon, kasalanan ngayon, kasalanan bukas. Binayaran na ng Lord Di free na ako. Nood na ako ng bold. Ganito nang gawin ko. Ganyan ang gawin ko. No, 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 no. We have a responsibility. Make war, hate, kill your sinful nature. Consider your sinful nature an enemy. Huwag mong kaibiganin yung dati mong pagkatao na nanonood ng gold. Huwag mong kaibiganin yung dati mong pagkatao na yun. Huwag kang matuwa na sumasama sa iyo o sinasamahan mo yung dati mong pagkatao na tuwang-tuwang manood ng mga mahalay. Consider your sinful nature an enemy. Okay? Okay. Pagkakalaban, anong gagawin sa'yo? At anong gagawin mo sa kanya? Pag magkalaban kayo. Yan mo, gera. Pareho kayong may dalang baril. Anong intensyon ng kalaban mo at anong intensyon mo? Anong gagawin niyo sa isa't isa? Magpapatayan kayo, tama? Okay? Alin sa dalawa? Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Alin sa dalawa? Dahil magpapatayan kayo. Alin sa dalawa? Maunahan ka niya or unahan mo siya. Maging matalino tayo mga kapatid. Your own nature, your own sinful nature is your enemy. Hindi mo kaibigan yun. Baka akala mo, kasama mo, ang intensyon niya, buhayin ka. No. The old nature will kill you if you don't kill it first. Kailangan mo munang patayin siya para hindi na siya makapatay sa'yo. Okay? Hindi lang ikaw ang papatay sa kanya, no? Huwag mo isipin yun. Papatayin ka niya. Ano ibig sabihin ng papatayin? Papatayin ka niya, Pastor. Ano ibig sabihin mo doon? Papatayin niya yung relasyon mo sa Panginoon. Papatayin niya yung kaluluwa mo kasi dadalhin ka niya sa apoy ng impyerno. Papatayin niya yung magandang kalagayan mo sa Panginoon. Although hindi mangyayari yon sa mga tunay na hinirang ng Diyos.
Kaya inaalam natin yung identity. Ang mga tunay na hinirang ng Diyos, mararamdaman mo sa sarili mo, nakikipagpatayan ka sa old nature mo. Tama mali? May laban. Wala bang laban sa'yo? Nakikipaglaban ka ba o walang laban sa'yo? Pag nagsuggest ba ng temptation ang kalaban, wala bang laban? Hindi ka ba nakikipagpatayan? Hindi ka ba umaalma? Pag nagbigay ba ng temptation sa iyo ang kalaban, Uy! 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 Mabilis ka bang napapasunod? O, teka, hindi na ako pwede dyan. O may ganon. Kung wala, kapatid, yan na naman tayo, malaking question mark. Ang pagiging mananampalataya. Okay? Consider your sinful nature an enemy ready to kill you if you will not kill it first. Kill first. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, patayin mo. Put to death. Patayin mo siya. Yung dati mong pagkatao. Yun ang ibig sabihin kaya pinapaliwanag natin ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig. Okay? Pinaliwanag natin yan sa mga You are crucified with Christ. You die with Christ. You are buried with Christ. And you will be resurrected with Christ. You will be resurrected with Christ only if you are crucified with Him, died with Him, buried with Him. Ibig sabihin nun, mga kapatid, nung ginanyan natin si Clarice sa tubig, yung dating pagkatao ni Clarice ay wala na. Nakikita niyo pa ba si Clarice? Nung ginanyan namin siya nilubog namin siya ni Ate Cora. May nakita ba kayong Clarice? Wala. Nawala na yung old self, old nature. Ala na. At pag nawala na yung dati, tsaka ka pa lang, you will be resurrected again with Christ. Ibig sabihin, yung Clarice na bumangon ay hindi na yung dating Clarice. Siya na yung new creation. Yun ang ibig sabihin ng baptism. Kung nilalaro-laro lang natin yun, ala lang, sabi kasi, Pastor, magpapaptize. Papaptize na ako para mag-member ako ng Truth and Life Christian Church. Gusto ko kasi mag-member ng Truth and Life. Sige, baptize. Jing. Pagdating ng Lunes, yun pa rin. Ganun pa rin. Nasa old self pa rin. No. Kaya hindi tayo nagpapadami ng miyembro, mga kapatid. Nagpapatutuhanan tayo. Tinuturo natin kung anong katotohanan. If you are baptized by water, ibig sabihin nun, you are identifying yourself with Christ in His crucifixion, in His death, in His being buried to the ground, namatay, and one day in your resurrection. Kung paano na-resurrect si Jesus Christ, isang araw, kapatid, kung totoo ka, bubuhayin ka rin kagaya ng Panginoong Jesucristo. Hindi natin nililigoy-ligoy ang isa't isa. Hindi natin pinapahanga ang isa't isa. Hindi tayo nagkukompromiso at pinapangakuan natin ang isa't isa. Lahat tayo dito, mariresurrect. No. Tinuturo natin ang katotohanan. Para sa pagtuturo ng katotohanan, maunawaan natin kung tayo baga ay kabilang sa kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? Put to death your earthly nature. Huwag kang magpatuloy dyan, sapagkat pag nagpatuloy ka dyan, ibig sabihin, hindi ka pa nakaranas ng kaligtasan mula sa Diyos.
Sapagkat ang mga taong niligtas ng Diyos ay merong banal na espiritu na magtuturo sa Kanya. Okay, number 4. Rid yourself of anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Ano ibig sabihin niyan, Pastor? Pag sinabing, rid yourself, yung, ano yan yung, alisin, ang tawag doon, parang, pandirihan mo, alisin mo sa iyo, huwag mo hayaan kumapit sa yan, rid yourself. Pandirihan mo, na parang isang malalang sakit, ang anger, pagkagalit, rage, pagkapuot, malis, masasamang hangarin, slander, paninirang puri. Ano yung slander? Pinaganda ang tawag ng slander ngayon. Mga kapatid, baka kinukuha natin. Ano ibig sabihin ng slander ngayon? Maritisan tayo. Yan ang slander ngayon. Pinaganda. Tama mali. Tara, maritisan tayo. Pinapaganda para magiging parang okay na. Sino ba? Sino? Si ano? Nako! Siya! Oo! Hindi ba alam? Si ganun. Maritisan nyo. Okay? Slander. Naninirang uri. Ano sabi ng Lord? Pandirian mo yan. Huwag mong papalapitin sa yan. Pag merong ganun, kapatid, diretsahan tayo. Kasi hindi pwedeng, para kasi yan, virus. Anong ginagawa natin nung pumutok yung COVID-19? Anong ginawa natin? Nagtago tayo. Tago sa mga bahay natin. Parang pakiramdam natin, gumanon lang yung kamay natin sa bintana. Parang nandun yung virus, kaya nakatago tayo sa mga bahay natin. Pakiramdam natin, pag magdidilig lang tayo ng parang may virus sa labas. Parang may multo sa labas. Yun ang parang pakiramdam natin. We get red. Ayaw natin makalapit sa atin. Parang virus. Kaya magdidiretsahan tayo, mga kapatid. Kung meron sa atin, nakikita ko naman wala na. Wala na ba? Kung meron sa atin na humahangos, papunta sa bahay, humahangos. Ay! Stop! Alam mo ba? Diretsahan na tayo. Get rid of those. Parang virus. Kapatid, bawal na sa atin yan eh. Huwag natin pag-usapan si kapatid. Huwag natin pag-usapan si ganon. Huwag na. Bawal sa atin yan. Hindi pwede sa atin yan. Sabi ng Panginoon sa atin, isa sa responsibility natin bilang mga mananampalataya, bilang mga hinirang ng Diyos. Huwag natin pag-uusapan yung kapatid natin. Anyway, tatanungin kita, kapatid. Anyway, nakita mo ba yung kapatid natin sa loob ng 24 hours a day? Nakatutok ba yung mata mo sa kanya ng 24 na oras sa isang araw? 24/7? Na alam mo ba talaga lahat ng nangyayari sa buhay niya? Alam mo ba yung mga struggles niya? Alam mo ba kung paano siya naghihikawas? Alam mo ba kung ano talagang nangyayari sa buhay niya? Bakit parang pag nagsalita tayo, ay nahusgahan na natin ang totoong nangyayari sa buhay ng kapatid? It's a no. Okay, mga kapatid? Tatalikuran natin, aalisin natin yan. Parang virus yan, maglalagay tayo ng magso-social distancing tayo, maglalagay tayo ng mask. Ayaw natin makarating sa atin yung mga negative na bagay na ito. Kaya inuutos sa atin, as your responsibility, an elect of God will rid themselves of anger, rage, malice, slander, filthy language from our lips. Okay, number 5. Hanggang 6 lang tayo. Yung mga negatives lang pag-uusapan natin. Number 5. Do not lie to one another. Okay.
Hindi tayo pwede magsinungalingan sa isa't isa. Kaya nagdidiretsahan tayo. Hindi tayo nagkukompromiso sa isa't isa. Okay? Truthfulness in dealings with our brethren in Christ must be done all the time. All the time. Hindi pwedeng, ngayon tutuhanan tayo, mamaya maglulukuhan na tayo. Lulukuhin na natin yung kapatid natin. Kunwari lang ngayon na parang totoo, pero mamaya maglulukuhan na tayo. No. Truthfulness in dealings with our brethren in Christ must be done all the time. Iyon ang magiging strength pala natin bilang mga magkakapatid sa iglesia. Totohanan tayo. Huwag tayo magsinungalingan sa isa't isa. Okay? Hindi tayo naglalaro at hindi tayo naglulukuhan. Tandaan natin na ang buhay pananampalataya, although siyempre, ang ibig sabihin ko na hindi tayo maglulukuhan, hindi naman yung tipong seryoso na tayo. Seryoso tayo. Wala tayong imikan, seryoso. Seryoso tayo. parang walang buhay. Hindi yun ang ibig sabihin ng walang lukuhan. Hindi. Okay, masaya tayo. Masaya nga tayo sa swimming pool last Sunday. Hindi yung seryoso parang ayaw magkamali, parang baka matinan ko yan, mabasag. Hindi ganoon. Hindi ganoon ang pinag-uusapan natin. Seryoso. Ibig sabihin, hindi tayo naglulukuhan, nagsisinungalingan. Kailang makatotohanan tayo sa isa't isa. Yun ang strength natin, mga kapatid, bilang binuklod ng Panginoon sa Truth and Life Christian Church. Okay? We are in a very, very serious business. At ang business natin ay hindi secular. Ang business natin ay heavenward. Mga bagay na panlangit. And then lastly, take off your old self with its practices. Ayan na naman. Take off. May ibig sabihin, when you have died with Christ and you have been buried with Christ, gaya ng pinoportray natin sa ating pong baptism, mga kapatid, hindi na ikaw yung dati. Okay? Sabi diyan, hubarin mo na. Hubarin ang mabaho, nangangamoy, nabubulok na dati mong pagkatao. Kasi yung pagkatao na yun, pupunta yun sa impyerno pag hindi na bago yun. Okay? Tandaan mo yung dati mong pagkatao, mabaho yun, nabubulok, nangangamoy. Kaya sinabi sa banal na kasulatan, sino naman ang foolish na tao? Ano yung foolish? Hangal na tao. Sino naman yung hangal na tao na hinubad na niya yung kanyang dating kasuotan sapagkat pawis na pawis, maruming-marumi. Nagpunta sa shower, inugasang mabuti ang katawan, naglinis ng mabuti, malinis na, nagpabango, tapos babalikan niya uli yung dati niyang pawis na damit at isusuot niya uli. Sinong hangal na taong gagawa na? Yun ang ibig sabihin, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin dito. Huwag mo nang balik-balikan si old self. Mabaho yan, nangangamo yan, nabubulok yan. Wala ka ng association dyan bilang isang hinirang ng Diyos. Huwag mo nang isuot uli. Dahil hindi mo magugustuhan. Nakakatiyak kang hindi mo magugustuhan. Sa amoy pa lang yung dati mong kasuotan. You have the responsibility, mga kapatid. Isang malaking kalokohan. Kapag tayo'y nagpatuloy sa tinuturo ng salita ng Diyos, na dapat na nating talikuran sapagkat kapahamakan ang ating kasasadlaan.
Okay, maging matalino tayo mga kapatid. Hindi tayo hinirang ng Diyos para maghayahay sa buhay na ito. Na gawin kung ano yung karimari-maring na gawain na nakikita natin sa sanlibutan. Hindi tayo kagaya nila. God made a distinction between His people. If you consider yourself nakabilang sa kanyang mga hinirang, God made a distinction between you and the rest of the world. We have an obligation. We have a responsibility. At naway maging malinaw sa atin yan. Papurihan po natin yung pasawma ng ating Panginoon. Group discussion tayo, middle. Ayan. Okay. Mga kapatid, 41 years old na ang church natin. I want to remind the church, 41 years old. Ibig sabihin, listen very carefully. Ibig sabihin, matanda na tayo. Okay? Wala dapat nakikita sa ating papaurong. Ang nakikita dapat sa ating mga kapatid is to move forward. At mas may capability na tayong bigay ng Lord ngayon na mas higit kaysa sa mga nauna nating kalagayan. Okay? Kaya inaasahan sa atin mga kapatid na tayo talagang mag-soar o mag-take off bilang church. How is your church helping you fulfill your responsibilities as an elect? Paano mo nakikita ang Truth and Life Christian Church na tinutulungan ka na magampanan mo ang iyong tungkulin, responsibilidad bilang isang hinirang ng Diyos? Are you willingly following the direction from your church? Ibig sabihin ng direction, mga kapatid, ang ating doktrina, ang ating mga ministries, ang ating mga ginagawa para sa kapurihan ng Lord. Nakikita mo ba yung sarili mo that you are willingly, willingly sumusunod, buong pusong sumusunod kung ano yung pinapakita ng Diyos sa pag-unlad, sa pagsulong ng iglesia. Okay? Okay. Group number 1, Pastor Doy, Sister Aloha,